Pero muntik ka nang mapahamak dahil sa kalokohan mong ito, Rio. Galit na singhal nito sa kanya. Hindi na makikita dito ang makulit, masayahin at palangiting katauhan nito. Seryoso ito at talatang totoong concern sa kaligtasan niya. Happy siya dahil napatunayan niya na totoo ang lahat ng ipinapakita nito sa kanya, pero mas mahalaga sa kanya ang mapigilan ito sa pagsisiwalat ng buong katotohanan sa kanyang senyorito. Bumangon siya sa kama at tuluyang tumayo. Saan ka pupunta? Hindi ka pa lubusang magaling? Tanong nito. Medyo okay na po ako, sir. Nawala na rin po ang pangangati at konti na lang din po ang mga pantal na naiwan sa balat ko. Gusto ko pong dalawin si tatay dahil nandito na rin naman na po tayo sa ospital. Nandito din po kasi siya naka-confine. Wika niya. Pinahid niya ang luha at naglakad ng palabas ng kwarto. Sumunod naman sa kanya si Brent. Nasa second floor pa ang hospital room ng kanyang itay kaya kailangan pa niyang umakyat sa hagdan. Pahakbang pa lamang siya ay nandoon na agad sa tabi niya ang kanyang Sir Brent para siya'y alalayan. Hayaan mong alalayan kita, Rio. Kasi baka mahulog ka. Alam kong hindi ka pa lubusang magaling. Wika nito. Totoo naman ang sinasabi nito. Medyo nahihilo pa nga siya at ewan kung dahil sa allergy niya o sa epekto ng gamot na itinurok sa kanya ng doktor. Nangyari na kasi dati ang ganito sa kanya nung kumain din siya ng alimango noon at dahil huli iyon ng kanyang itay, naparami ang kanyang nakain kaya sa ospital din nabagsak niya noon. May itinurok lamang sa kanya tapos ilang sandali lamang inaging normal na ang kanyang paghinga. Ngunit nakaramdam din siya ng konting pagkahilo noon. Nagpasalamat siya dito at saka nagpatuloy na sila sa pag-akyat. Tulog ang kanyang itay pagdating nila. Ang nandoon ay ang kanyang Kuya James na nagulat sa pagdating niya at saka marahil sa itsura niya. Suot pa rin kasi niya ang dress at maging ang wig ay suot pa din niya. Alam naman ang kanyang kuya na hindi siya nagsusuot ng ganoon. Kuya, si Sir Brent po, pinsan ng amo ko. Sir Brent, siya po ang kuya ko. Pagpapakilala niya sa dalawa. Kumusta po kuya? Wika ng kanyang Sir Brent. Ayos lang po, sir. Sagot naman ang kanyang Kuya Joel. Brent na lang po. Magkaibigan naman po kami ng kapatid niyo eh. Nakangiting wika nito. Sige Brent. Ani ng kanyang kuya. Mabuti nagtungo ka ngayon dito, Rihanna. Kanina hinahanap ka ng itay. Sabi ko lang sa kanya nagtatrabaho ka. Wika nito sa kanya. Kumusta ng itay kuya? Tanong niya. Medyo okay na siya. Sabi nga ng doktor baka pwede na siyang ilabas after 2 weeks. Ang problema wala pa tayong pambayad ng hospital bills. Yun namang naibigay mo eh, sapat lang na pambayad sa operasyon ni itay. At halos 1 linggo din namin ipinanggastos yung natira. Nahirapan na nga rin ako dahil kailangan ni itay ng gamot eh. Pati si Robert ay nagbigay na rin ng panggastos dito. Buti na lang talaga ang pinsan mong iyo hindi rin nagpapabaya. Mahabang pahayag nito. Hindi niya napigilan ang hindi maluha. Iniisip niya kasi na paano na ang panggastos at pambayad nila sa ospital. Ngayon pang alam na ng kanyang Sir Brent ang tunay niyang pagkatao. Paano na? Hindi naman pwedeng mangutang ulit siya sa kanyang senyorito at baka nga mamaya wala na siyang trabaho eh. Huwag ka mag-alala kuya. Susubukan ko makahiram sa mga kamag-anak ni mama. Kahit naman siguro wala na si mama, itutulungan pa rin nila tayo. Naiiyak na pahayag niya. Huwag na Rihanna, ako nang bahala sa gastusin dito sa ospital. Nag-usap kasi kami ng ate mo na ibebenta na lang namin ng tricycle para may pantustos kay itay dito sa ospital at sa gamot niya. Malay mo'y sapat na ang pagbebentahan noon para sa bayarin natin dito sa ospital. Nakangiting wika ng kanyang kuya. Kuya, huwag mong gagawin iyan. Paano kayo kapag nawala ng tricycle mo? Paano na ang pangkain ninyo at panggastos sa araw-araw? Hayaan mo muna ako kuya. Kahit pamabaon ako sa utang okay lang basta wag mo muna ibebenta ang tricycle nyo. Mariing wika niya. Unit bunso ko, paano ang itay? Wika nito. Basta kuya, susubukan ko uling manghiram. Napakatagal niyong hinulugan ang tricycle na iyon ni ate kaya huwag niyo na munang gagalawin iyon. Pag wala talaga sa kanyo na ibenta. Wikang muli niya. Tahimik lamang namang nakikinig sa Brent sa magkapatid. Malaki nga pala talaga ang problema ni Rio at lalo pa niyang nadadagdagan iyon kung magsusumbong siya sa kanyang Kuya James. Halatang napakabait nito, mabuting anak at mabuting kapatid. Mas nadagdagan ang paghanga niya dito kasi biruin mo, nagawa nitong magsakripisyo para sa pamilya nito. Dati na siyang may nararamdaman kung ano para kay Rio pero dahil nga lalaki ito, binabaliwala niya iyon dahil hindi niya matanggap na na-attract siya sa kapwa niya lalaki. Pero ngayong natuklasan niyang babae pala ito, sa tingin niya wala naman sigurong masamang hayaan at sariling magkagusto dito ng tuluyan. Ngunit ayaw niyang magpadalos-dalos at
Basta pangako niya sa sarili na siya ang magpoprotekta dito sa lahat ng oras. Ilang sandali pa silang nanatili doon bago nagpasya si Rihanna na iyain na ang kanyang Sir Brent. Ito na nagbayad sa ospital ng kanyang bill. Sabi niya utang niya iyon pero sabi nito huwag niya nang isipin iyon. Rihanna pala ang real name mo? Tanong nito. Opo, Sir Brent. Tapid niyang sagot. Kay gandang pangalan. Wika nito habang nakatuon ang mga mata sa kalsada. Salamat po, sir. Kung pwede po sana ilihim na lang po muna ang sekreto ko. Gusto ko po kasi makabayad muna ng pagkakautang kay senyorito. Tsaka bala ko po ulit sa kanyang humingi ng tulong para sa hospital bill ng itay ko. Kahit yun lang po. Kahit mabayaran ko lang po ang lahat ng iyon. Ang ako naman po na hindi nyo na ako makikita once na makabayad ako eh. Gipit na gipit lang po talaga ako kaya nagawa ko yun, senyorito. Naiiyak na naman pakiusap niya dito. Hayaan mo, hindi ako magsusumbong. Sagot nito. Talaga po, Sir Brent? Diyos ko, salamat po. Masayang bulalas niya. Walang anuman. Sino pa ba magtutulungan kundi tayo lang? Basta ipangako mo sa akin na hindi ka na mapapahamak ha? Kapag nangyari ulit iyon sa'yo, lalo na yung pagtanggap mo na pagkaing alam mo naman na ikapapahamak mo eh, talagang isisiwalat ko na sa kanila sekreto mo. At saka mabait naman si Kuya James. Alam ko maunawaan ka noon kapag ipinaluwanag mo sa kanya ang lahat. Mahabang wika nito. Mukhang malabo po, Sir Brent eh. Kaya itago na lang po muna natin hanggang sa makabayad po ako sa kanya. Wika niya. Okay, pero hayaan mong subaybayan kita ha. Mahirap na, baka aksidenteng malaman nila. Hindi na makontrol ang nararamdaman ng mga iyon sa'yo. Tsaka baka unahan pa nila ako. Wika nito. Nararamdaman? Unahan? Anong ibig niyo sabihin, sir? Kunot noong tanong niya dito. Wala. Sabi ko, bumaba ka na dahil nandito na tayo. Baka dumating na rin si Kuya James. Baka hanapin ka noon. Wika nito sabay park sa garahe. Sige po. Pero Sir Brent, maraming salamat po sa pagligtas mo sa akin. Sorry, nahuli ang pasasalamat ko. Nakangiting pasasalamat niya dito. Wala yun. Buti na nga lang, inutusan ako ni Kuya James na i-check ka eh. Nagtungo kasi siya sa farm niya, kaya nawala na siya ng time kanina. Wika nito. Sige po sir, maraming salamat po ulit. Yun lang at bumaba na siya sa kotse nito. Kinagabihan. Sigurado ka ba Rio na okay ka na? Tanong ng kanyang Sir Carlo. Nilapitan siya nito. Nag-aanda na silang magtungo sa farm ng oras na iyon. Okay na po ako Sir Carlo. Teka, paano niyo po nalaman? Tanong niya dito. Ang alam kasi niya hindi nito alam na isinugod siya sa ospital ng kanyang Sir Brent. Nakaalis na kasi ito at ang ex ng kanyang senyorito. Ang kanya namang senyorito ay nagtungo din sa farm ng time na iyon. Wala din naman sa kanilang nakapansin na kasambahay kaya silang dalawa lamang ang nakakaalam. Pasalamat na nga lamang siya dahil hindi naisipan ng kanyang Sir Brent na tumawag sa mga ito nung nasa ospital na sila. Sinabi sa amin ni Brent kanina. Napagsabihan pa nga siya ng inyong senyorito dahil hindi niya ipinaalam sa amin ang pangyayari. Wika nito. Ganun po ba? Wika na lamang niya. Alam na pala ng kanyang senyorito ang nangyari sa kanya pero hindi man lang siya kinumusta. Mabuti pa ang kanyang Sir Carlo. Medyo nakaramdam siya ng sama ng loob para dito. Kasi naman kahit yata mamatay siya wala pa rin itong paka sa kanya. Sabagay alalay nga lang naman pala talaga siya nito. Kanina, excited pa siya para sa salusalong magaganap pero ngayon parang wala na siya sa mood para dumalo. Kaya lang hindi naman pwedeng hindi siya magtungo doon. Baka magalit ang kanyang senyorito kaya dapat lang na dumalo siya. At saka siguradong hahanapin siya ni na Lukring at Paang. Rio, ready ka na ba? Napalingon siya nang marinig ang boss ng kanyang Sir Brent. Ito lang naman ang tumatawag sa kanya ng ganoon kaya alam niyang ito iyon. Opo sir. Hinihintay ko na lang po si senyorito para makaalis na po kami. Sagot niya dito. Ang pogi nito sa suot na blue polo shirt, pambabang white short na hanggang tuhod nito at sneakers. Halos parehas ang outfit nito at ang kanyang Sir Carlo. Magkaiba lang ang kulay ng mga polo shirt ng dalawa. Nahiya tuloy siya sa suot niya na malaking t-shirt lang at short na itim tapos rubber shoes na pinaglumaanan niya. Sabagay hindi naman kailangang pumorma sa farm lang naman ang punta nila. Bakit kailangan mong hintayin pa si kuya? Baka mamaya pa iyon dahil may mga inihahanda pa mga pagkain na dadalhin sa farm. Tapos inaayos pa nila alistahan ng mga trabahador doon. Halika na, una na tayo. Sa motor ko na ikaw sumakay. Wika nito.
Hindi naman siya nakasagot. Kapag kasi sumang-ayon siya, baka makagalitan siya ng kanyang senyorito. Kaya lang nag-aalangan din siyang tumanggi dahil alam nito ang lihim niya. Natatakot siya na baka mainis ito sa kanya. Baka bigla nitong isuwalat ang lihim niya. Pero alam naman niyang hindi nito iyon gagawin dahil nangako na ito sa kanya. Hindi siya sasama sa iyo, Brent. Mauna na kayo ni Dude sa farm. Susunod na lang kami ni Rio. Wika ng kanyang senyorito na kadarating lang. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang masilayan ito. Lalaki-lalaki ito susuot na black long sleeve na nakatupi hanggang siko ang manggas at naka-open hanggang sa pangalawang botones nito. Kaya nakalabas ang mabalahibo nitong dibdib. Bumagay dito ang pantalon na may punit-punit na design at nakasuot din ito ng black and white na sneakers. Parang ang sarap humilig sa balahibuhin at matipuno nitong dibdib. Pero kuya, ayos lang naman kung isasama na namin siya eh. Tsaka hindi naman kabayo sasakyan ko kundi motor. Sagot ni Brent. Hindi na. Sige na, mauna na kayo. Sa kotse ko sasakay sa Rio dahil may mga kailangan pa kaming dalhin doon. Seryosong wika ng kanyang senyorito. Sige na Brent, tayo na. Hayaan mo na lang sa Rio na sa kanyang boss sumama. Sabat naman ang kanyang Sir Carlo. Nasaan yun ang kanyang Sir Brent ang pagkadisgusto pero wala na itong nagawa ng hilahin na ni Carlo. Halika na muna sa room ko, Rio. Aya naman sa kanya ng kanyang Sir James. Sabay talikod na patungo sa room nito. Sige po, senyorito. Sagot naman niya at saka sumunod na rin dito. Ang cold naman niya. Ay, sana'y katulad na lang siya kaninang umaga, lalo na nung kaharap na namin sa Fiona. Sana palagi na lang siyang sweet sa akin, hindi yung ganito. Super cold na naman siya at bumalik na naman kami sa pagiging amot alalay. Malungkot na wika niya sa isipan. Pumasok ito sa salid nito. Sumunod naman siya ngunit nanatili lamang itong nakatayo habang nakatalikod sa kanya. May problema po ba, senyorito? Tanong niya. Ramdam niyang may tensyon sa pagitan nila. Hindi niya alam kung bakit pero medyo nakakaramdam siya ng takot at pangamba. Hindi kaya sinabi na sa kanya ni Sir Brent ang tungkol sa pagkatao ko? Kinakabahang tanong niya sa sarili. Medyo nakaramdam siya ng pangangatog dahil sa naisip. Bakit mo nagawa iyon, ha? Galit na singhal nito sa kanya at saka hinarap siya dito. Mababanag ang galit sa mga mata nito. Ang alin po, senyorito? Hindi ko po kayo maintindihan. Nauutal na tanong niya dito. Sobrang lakas ng kabog ng kanyang dibdib. Confirm na ipinagtapat na nga ng kanyang Sir Brent ang lahat ng tungkol sa kanya. Dahil kung hindi ito magagalit ng ganoon sa kanya. Nagawa mong isugal ang buhay mo na dahil lang sa pagpapanggap natin? O baka naman dahil natatakot kang mabuking tayo dahil iniisip mo ang utang mo na ipinangako ko na babawasan ko kapag tagumpay ang pagpapanggap natin? Puro pera na lamang ba ang nasa utak mo, ha, Rio? Paano kung hindi ka nakita kanina ni Brent? Paano na kung nahuli ang pagdadala niya sa'yo sa ospital? Eh di tuluyan ka na sanang napahamak? Paano kung napahamak ka, ha? Ako ang masasisi ng pamilya mo kahit na ikaw naman ang may kasalanan ng lahat. Galit na pahayag nito. Hindi niya napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng kanyang luha. Sobrang sakit naman kasi ng paratang nito sa kanya. Hindi naman dahil sa pera kaya niya ginawa iyon eh. Na kahit alam niya ikapapahamak niya, kinain niya pa rin dahil iniisip niya na kapag nabukin niya sila hindi na ito titigilan pa ng ex nito. Ang sakit lang isipin na hindi nga niya naisip man lang ang tungkol sa pera habang nagpapanggap sila. Pero itong iniisip nito na dahilan niya. Matawad po, senyorito, pero nagkakamali po kayo. Hindi po pera ang dahilan kaya kinain ko pa rin ang hipon kahit na bawal sa akin. Ayoko lang naman pong mabuking tayo dahil kapakanan mo pong iniisip ko. Ayoko pong patuloy kapang guluhin ng babaeng yun. Umiiyak na paliwanag niya dito. Bullshit! Peste pagpapanggap yan. Eh ano kung mabuking tayo? Eh ano kung patuloy na magulo ang babaeng yun, ha? Mas mahalaga doon ang buhay mo, Rio. Hindi ko kailanman hinangad na mapahamak ang kahit na sino dahil lamang sa akin. Tsaka, siguro nga, baka isa din iyon sa dahilan mo pero huwag ka na magmaang-maangan pa na hindi dahil sa ipinangako ko sa'yo. Sa lahat ng ayoko, ay yung sinungalin. Galit na wikang muli nito. Lalo na siyang naiyak sa puntong iyon. Hindi niya kayang tanggapin ang mga pinagsasasabi nito sa kanya ngayon. Mukhang pera ang tingin sa kanya nito. Siya na nga itong nalagay ang buhay sa peligro dahil sa pagmamalasakit dito, siya pa itong naging masama para dito. Wala na po ako magagawa kung yan ang nasa isipan niyo, senyorito. Hindi ko na rin po mababago ang inyong isipan dahil nakasarado na po ito sa kung ano lamang ang inyong pinaniniwalaan. Humingi din po ako ng kapatawaran kung may nagawa man akong kasalanan. At huwag niyo na pong bawasan ang utang ko sa inyo.
katulad ng kondisyon ninyo kanina umaga. Patawad din po kung hindi ako makasama sa inyo sa farm. Kayo na lamang po muna. Dito na muna po ako sa bahay. Nais ko lamang po magpahinga. Yun lang at tumalikod na siya. Umiiyak na tuluyang nilisan ang silid ng kanyang senyorito na kaninang umaga lamang ay hinahangad niyang totoo na lamang ang mga ipinapakita nitong kabaitan at kaswitan sa kanya. Naiwan namang natitigilan si James. Hindi naman talaga niya intensyong insultuhin si Rio. Ang totoo, alalang-alala siya na malaman ang nangyari dito at sinisisipan niya ang kanyang sarili dahil siya nagpakain ng hipon dito. Kaya lang naunahan na naman siya ng kanyang ego. Imbis na mag-sorry dito at kumustahin ito, ayun, at nainsulto pa niya ito. Ay, malala ka na talaga, James. Napakatanga mo. Inis na wika niya sa sarili. Nagtungo si Rihanna sa kanyang silid at doon inilabas ang lahat ng sama na loob na nararamdaman niya sa kanyang senyorito. Hindi niya matanggap ang lahat ng paratang nito. Halos kalahating oras din yata siyang umiyak hanggang sa makaramdam siya ng pagkalam ng sikmura. Nakaramdam siya ng gutom. Kailangan nga din pala niyang uminom ng gamot para sa mga ilang natitirang rashes sa kanyang katawan kaya kailangan talaga niyang kumain ng dinner. Tsak niyang wala na ang kanyang senyorito kaya okay lang na lumabas siya. Pagdating niya sa dining room, nagulat siya na makita doon si Tatang. Akala niya umuwi na ito sa bahay nito dahil gabi na. Tsaka absent ito kanina dahil hindi niya ito nakita sa garden. Kumakain itong mag-isa doon habang may binabasa. Tatang? Tawag niya dito. Oh iya. Aba, bakit nandito ka pa? Akala ko ba'y kasama ka ni na James sa farm? Wika nito na halatang nagulat pagkakita sa kanya. Medyo sumamalam pong pakiramdam ko, Tatang. Pagsisinungaling niya. Ah, ganun ba? Aba, ay teka, kumain ka na ba? Tanong nito. Hindi pa nga po, Tatang. Kaya nga po ako nagtungo dito para kumain. Iinom din po kasi ako ng gamot para sa allergy ko. Pwede po bang makasabay sa'yo? Wika niya. Ay, oo naman. Ali. Wika nito ngunit hindi na naituloy ang sanay pagtawag kay Aling Miling dahil napigilan niya ito. Huwag na po, Tatang. Nakakaya naman pong gambalain ko pa sa Aling Miling. Ako na lang po ang bahala sa pagkain ko at kung may nais po kayo, sabihin niyo lang po sa akin. Nakangiting saad niya dito. Ah, siya sige. Ikaw ang bahala. Baka natutulog na nga rin ang isang iyon. Ako na nga lang din ang kumuha nitong aking kinakain eh. Wika nito. Ganun po ba? Sige po, kukuha po muna ako. Iniwan niya muna saglit ang matanda para kumuha siya ng makakain. Ilang sandali lang ay bumalik na siya at naupo sa upuang malapit dito. Kain na po tayo, Tatang. Wika niya dito. Ngumiti lang naman ang matanda. Bakit gabi na po ay nandito pa rin po kayo sa mansyon, Tatang? Tanong niya dito habang kumakain. Ah, kasi pinaiwanan muna ako dito ni James para daw may makasama sa Aling Miling. Madaling araw pa kasi ang uwi ng mga iyon kaya kawawa naman kung may iwanan sa Aling Miling ditong nag-iisa. Ang mga kalalakihang kasambahay naman ay doon sa kabilang bahay ang tinutuluyan. Alam mo namang nag-iisang babaeng kasambahay dito sa Aling Miling na naiiwan dahil umuwi naman sa pamilya niya si Manyang. Kaya nag-aalala siguro si James para dito. Kahit pa may guard naman, iba pa rin yung may kasama siya. Nakangitim paliwanag nito. Ganoon po ba? Malayo po ba ang sa inyo? Taga-magsangkay po ba kayo o labnig po? Tanong niya dito. Naku, sa unahan pa ako iha. Kaya baka bukas na ng hapon ako makakauwi. Teka, bakit nga pala tila namamaga ang mga mata mo? Umiyak ka ba? Napagalitan ka ba ni James? Tanong din ito. Medyo po. Pumiyok ang boss niya tapos napasinghod-singhod pa at pasimpleng pinahid ang butil na luhang pumatak sa kanyang mga mata. Eh bakit naman? Sa ano naman dahilan? Masuyong tanong nito. Naalala tuloy niya ang kanyang itay dito kaya naman hindi niya napigilan at napabunghalit siya ng iyak. Aminado siyang pangit siyang umiyak. Yung boss niya ay parang sa kalabaw kung umiyak pero wala na siyang paki. Gusto niyang may mapagsabihan ng sama ng loob na nararamdaman. Eh kasi po sa senyorito, Tatang. Ang sama-sama po ng ugali niya. Pinakausapan niyo po kasi ako na magpanggap bilang girlfriend niya. Kasi dumating yung ex niya. Tapos akala ko nga po okay na kaya lang po nagka-problema nung kumakain na kami ng lunch. Karap yung ex niya. Bawal po kasi akong kumain ng shrimp pero ito po si senyorito. Ipinagbalat ako noon at sinubo sa akin. Paano naman po ako nun makakatanggi? Sinabi niya na, mahal, di ba favorite mo itong shrimp? Gusto mo ipagbalat kita? Kaya yun po hindi na ako nakatanggi. Kinain ko po kahit na alam kong mapanganib ang buhay ko. Tapos, ang dami pa niyang naipakain sa akin, kaya yun.
Tapos kahit po inatake na ako ng allergy ko, hindi po ako humingi ng tulong dahil po baka matuklasan nila na isa po akong babae. Kaya naman po, akala ko talaga mamamatay na ako kanina. Nahimatay na din po ako pero pagmulat po ng mata ko, nasa ospital na ako. Si Sir Brent po nagdala sa akin kaya naman po, alam na niya ang tunay kong pagkatao. Ginawa ko lang naman po yun. Kinain ko yung shrimp dahil ayoko na pong gambalain pa sa senyorito nung ex niya. Kaya nga po ginawa ko talaga po ang lahat para hindi kami mabuking Tapos kanina po galit na galit siya sa akin. Kesyo, pera na lang daw lagi nasa utak ko. Dahil kahit buhay ko itataya ko para sa pera. Samantalang wala naman akong paki sa pangako niya Ang akin lang naman iniisip ko ang kapakanan niya. Kaya lang, ako pang napasama Napakasalbahin niya talaga. Kung pwede ko nga lang po siyang batukan, ginawa ko na Nakakainis po kasi ng sobra. Mahabang paliwanag niya, pero patuloy sa pag-agos ang kanyang luha. Ramdam pa rin kasi niya yung sakit. Napangiti naman andon sa kanyang isipan. Mukhang unti-unti nang natutupad ang nais niya. Hindi talaga siya nagkamali. Mabuting bata talaga itong si Rihanna. Hindi na tuloy siya makapaghintay na maging ganap na itong manugang. Gustong-gusto niya ang pagiging inosente nito at ang pagkabababang loob. Tapos napakagaan pa ng loob niya dito at saka natutuwa siya na hindi ito naiilang na maglabas sa kanya ng saloobin nito. Tapos nakikitaan din niya ng pagbabago ang kanyang anak. May kulay na ang mga ngiti nito na dati-rati animoy robot lamang ito. Tsaka parang nakakaramdam siya ng kilig sa dalawa kahit na may edad na siya. Masyado lang manhid ang kanyang anak dahil hanggang ngayon hindi pa rin nito matuklasan na babae si Rio samantalang si Brent ay alam na. Si tatang naman pinagtatawanan ako. Muling wika naman ni Rihanna at saka pumalahaw na naman ang iyak. Naku, hindi iha. Napapangiti lamang ako kasi mukhang may crush ka na yata sa senyorito mo. Nakangiting wika nito. Ho? Ako? No way! Ayoko nga po sa kanya Lalaki akala mo'y palagi nalang may regla. Naku, masisira lang ang beauty ko sa kanya, no? Palatak niya pero halata namang labas sa ilong. Bakit mukhang labas sa ilong ang sinasabi mo, Iya? Tingnan mo nga, namumula na yung mukha mo. Oh, bakit bigla ka nag-blush kung hindi mo talaga crush ang senyorito mo? Nakangiting tanong ulit nito. Halatang aliw na aliw sa kanya. Okay po. Aamin na ako. Siguro crush ko nga po siya. Kaya lang ang bad niya palagi sa akin Siya pa naman ang first kiss ko Wika niya na hindi na naituloy nang mapagtanto kung anong pinagsasasabi niya. Natakpan na lamang niya ang bibig. Hinalikan ka ng anak ko? Ni James? Gulat na tanong ng matanda sa kanya. Opo. Pero hindi naman po totoong halik yun kasi kinailangan lang po sa pagpapanggap namin. Kaya lang ano Iya? Excited na tanong nito. Kaya lang first kiss ko po yun Kaya kinilig ako. Pero promise po, kunti lang po. Mga ganito lang po Wika niya at saka ipinakita ang pinagdikit na daliri na kunwari pinapakita niya na konti lang. Biglang humalakhak ng malakas ang matanda. Halakhak na kababakasan ng kasiyahan. Pasensya na Iya, hindi ko talaga maiwasan ang hindi matawa dahil sa sobrang kaligayahan. Salamat dahil kahit papaano'y nandyan ka para pasayahin ang senyorito mo. Alam mo bang puro kalungkutan at paghihirap lamang ang dinanas niya simula noong kabataan niya? Kaya salamat talaga Iha. Kahit ang mga mata niya na animo noon ay walang kabuhay-buhay, ngayon ay may buhay na iyon. Dahil yun sa'yo. Salamat Iha. Wika ng matanda. Ngik, baka po dahil may palagi na siyang napapagtripan. Ay naku, sarap na talagang kutongan nun kuminsan Nanunulis ang usong wika niya at saka pinahid na ang luha at nagpatuloy na sa pagkain. Rio! Sabay silang napalingon ng matanda. Si Brent ang dumating. Wika nito ngunit natigilan. Parang may isinanyas ang matanda dito. Naku Iha, nandyan ang sundo mo. Sige na, sumama ka na. Huwag ka na magtampo sa senyorito mo. Tsaka masaya ang salo-salo sa farm kaya sige na, sumama ka na. Wika ng matanda sa kanya. Rio, pinapasundo ka sa akin ni Kuya. Wika ni Brent nang makalapit na sa kanila. Sige na, sumama ka na. Wika nito. Okay po tatang. Sagot niya dito. Wait lang Brent, iinom lang ako ng gamot. Wika naman niya kay Brent.
Mabilis niyang ininom ang gamot, nagpaalam sa matanda at sumunod na nga siya kay Brent na nooy nauna ng maglakad. Hindi naman talaga niya balak na magtungo sa farm, yun nga lang at pinasundo siya ng kanyang senyorito. Baka mas magalit ito sa kanya at saka medyo nawala na ang sama ng loob niya dito nang malamang ito mismo ang nagpapasundo sa kanya. Nakamotor ka pala, Sir Brent? Tanong niya. Oo, para mas mabilis. Teka, bakit pala hindi ka sumama kay kuya kanina? Kala ko ba kasabay ka niya? Tanong nito sabay abot sa kanya ng helmet. Medyo sumama po ka sa pakiramdam ko. Pagsasunungaling niya at saka sumakay na siya sa motor. Sigurado ka bang okay ka na? Baka masama pa ang iyong pakiramdam. Dito na lang tayo sa mansyon, sasamahan na lang kita. Tsaka bakit tila yata umiyak ka? Namamagay ang mata mo. May ginawa ba sa'yo si kuya kanina? Sabihin mo sa akin para mapagsabihan ko siya. Hindi yung alila ka na nga niya palagi kapag nasasabihan. Anito. Naku, hindi po sir. Wala po ito. Naiyak lang po ako kanina dahil sobrang katipo talaga ng balat ko pero nawala naman na po eh. Di ba nga po uminom na ako ng gamot? Tsaka po wala pong kasalanan si senyorito. Karapatan naman po niyang utusan ako kahit na alilain niya ako dahil yun naman po talagang trabaho ko. Nakangiting paliwanag niya dito. Sige, basta huwag ka mahihiyang magsumbong sa akin kapag sumusobra na si kuya ha. Ako ang bahala sa'yo. Ipagtatanggol kita. Tara na, baka naghihintay na ang mga iyon. Kapit ka lang sa bewang ko kasi medyo malubak pa naman ang daan patungo sa farm. Kaya, hawak kang mabuti. Wika nito. Sige po sir, salamat po. Sagot niya. At saka humawak siya sa bewang nito pero sa damit lang nito siya humawak. Nagulat siya nang hawakan nito ang dalawa niyang kamay at iniyapos nito iyon sa bewang mismo nito. Napadikit din siya dito ng sobra dahil sa ginawa nito. Sabi ko sa iyo humawak ka na mabuti kasi malubak ang daan. Baka mahulog ka. Ano, okay ka na ba? Tanong nito. Opo sir, okay na po. Sagot niya. Good, tara na. Wika nito at saka pinaharurot na ang motor nito. Mas lalong napahigpit ang hawak niya dito dahil na rin sa medyo mabilis itong magpatakbo at talagang lubak-lubak nga ang daan. Ilang sandali pa ay nakarating na rin sila sa farm. Napangiti siya nang marinig ang music. Square dance iyon at marami ang nagsasayaw sa malawak na harapan ng kubo. Hindi niya alam kung paanong na-set up ang mga iba't ibang kulay na nagsisilbing ilaw sa paligid. Maging ang mga tugtuging alam niyang hindi basta-basta dahil nakikita lamang niya ang mga iyon kapag fiesta sa kanilang barangay. Ang saya-saya ng lahat. Nagtatawanan, nagtitilian habang pinapanood ang mga sumasayaw. Bigla tuloy niyang na-miss ang sayawan tuwing fiesta. Parang gusto niyang makisali sa mga ito. Alam naman niyang sayawin ang square dance. Siya pa ba laman siya ng sayawan kapag fiesta? Kaya lang never pa niyang naranasang makipagsayaw ng sweet sa kahit na kaninong lalaki. Gusto niya kasi na ang first dance niya ay yun na rin na magiging first sa lahat. Kaya lang nakuha na ng kanyang senyorito ang kanyang first kiss. Hindi naman sa nagsisisi siya, pero nakakapanghinayang din kasi malabo namang ito ang kanyang maging first sa lahat. Hey Rio, likas sayaw tayo! Narinig niyang sigaw ng kanyang Sir Carlo. Kabuntot nito sina Paang at Lukring. Rio, kala ko hindi ka na makakarating. Tili ni Lukring. Oo nga buti na lang sinundo ako ni Sir Brent. Wika niya at saka umupo sa upuang kahoy na mahaba na nandoon. Naiwan pa ang kanyang Sir Brent dahil inaayos pa nito ang motor. Lika na Rio, sayaw na tayo. Ayan, pang-disco na ang tugtog, tara na. Aya naman ni Lukring sabay hila sa kanya. Sumunod naman sina Carlo at Lukring. Maya-maya lamang din ay sumunod na din si Brent sa kanila. Ang saya-saya niya habang umiindak sa saliw ng tugtog. Sumisigaw pa sila at patalon-talon dahil sa sobrang kasiyahan. Nakakadalawa ng palit ng music pero sige pa rin sila. Walang kapaguran, parang nasa piyestahan lamang ang feeling ni Rihanna ng mga sandaling iyon. Ngunit pinalitan ng music. Isang love song, kung hindi siya nagkakamali, It Might Be You ang title. Paalis na sana siya nang hawakan siya sa kamay ni Brent. Nakangiti ito sa kanya at sinabing kung pwede daw ba siyang isayaw. Gusto sana niyang tumanggi dahil may pinaglalaanan siya ng kanyang first dance at yun ay ang kanyang magiging first boyfriend. At syempre, pangarap din niya na ito na ang kanyang maging asawa. Makaluma man pero basta, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya lang muli niyang naisip ang tungkol sa pagpapanggap niya. Paano kung isumbong na talaga siya nito nang tuluyan sa kanyang senyorito? Kaya nagpasya siyang paunlakan na lamang ito. Hindi naman pwedeng idahilan niya dito na baka mapagkamalang bakla ang isa sa kanila dahil alam nito ang totoo.
Hinawakan nito ang kanyang kamay at akmang ilalagay na nito sa balikat nito ngunit biglang may humapit sa kanyang bewang. At halos malaki ang kanyang mga mata na mapagtanto kung sino iyon. Walang iba kundi ang kanyang masungit na senyorito. Mapupungay ang mga mata nitong nakatuon sa kanya. Doon niya napagtantong nakainom ito. Medyo amoy alak na rin kasi ito pero syempre napakabango pa rin. Hinawakan nito ang kanyang kamay at inilagay sa balikat nito. Nahigit naman niya ang paghinga nang maramdaman ang pagpulupot ng kamay nito sa kanyang bewang. Hindi basta hawak kundi halos nakayakap na talaga ito sa kanya. Lasing na si kuya. Wait lang, ihatid ko lang siya sa kubo. Malakas na wika ni Brent para magkarinigan sila. Tumango naman siya pero nang hahawakan na ito ng kanyang senyorito itinulak nito ang pinsan. Di pa ako lasing. Alis! Sasiyaw pa kami ni Rio. Malakas na wika nito at saka kinabig lalo siya. Inihilig pa ang ulo nito sa balikat niya. Hayaan mo na po Sir Brent. Umaya na lang tayo sumayaw. Malakas niyang sabi dito para marinig siya. Napansin niyang nakasimangot ang kanyang Sir Brent at saka nilapitan si Paang at ito ang isinayaw. Natatawa namang nakatingin sa kanila ang kanyang Sir Carlo habang kasayaw naman si Lukring. Nanatili lamang sila sa ganoong posisyon ng kanyang senyorito. Ramdam niyang init ng katawan nito. Naamoy niya ang mabangong hininga nito dahil nanatili lamang na nakahilig ang ulo nito sa balikat niya. Maya-maya iniangat nito ang ulo at tinitigan siya sa mga mata. Naiilang siya pero hindi niya magawang iiwas ang paningin dito at parang nahihipnotismo siya nito.